Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Samar. Ito po ang kwento. Ako po si Romel at ako po ay tubong Leyte. Ngunit nung nagkolehiyo na ay nag-aral ako sa isang universidad sa Maynila. Kumuha ako ng kursong nursing. Kasalukuyang nasa 3 taon na ako sa kolehiyo nun. Nung naging kaklase ko, sila Aldrin. Matagal ko na nakikita yan sila Aldrin dahil parehas naman kami ng kurso. Pero hindi ako dikit sa kanila dati. Ngunit nung maging magkakagrupo kami sa isang subject, ay dun kami naging magtotropa. Ang ugali ni Aldrin ay medyo taliwas sa akin dahil si Aldrin ay pala kaibigan. At laging nangunguna sa mga daldalan. Kapag may mga umpukan sa aming klase, sigurado si Aldrin ang laging bida. Siya yung laging bumabangka sa kwentuhan. Ako isang probinsyano at dito sa Maynila ay pinili kong makapag-aral. Dahil may inuupahang bahay sa Maynila ang aking mga magulang. Dahil dito nagtatrabaho ang aking tatay. At may maliit na karinderya ang aking nanay. Bali ako yung tumutulong sa karinderya namin. Kaya mas mainam na sa Maynila na rin ako mag-aral. Sila Aldrin naman mga laking Maynila yan. Bagamat meron din silang probinsya, karatig bayan lamang ito ng Maynila. Kaya halos baliwala lamang sa kanila kung uuwi sa kanilang mga probinsya. Nung panahon yun, magbabakasyon na. At syempre wala kaming klase. Kaya nagyaya na si Aldrin na mag-swimming. Ngunit tumanggi akong sumama. Sa kadahilan ng pauwi rin ako ng probinsya namin. Sige na pare. Overnight lang naman Tapos hatid ka namin sa sakayan nyo pauwi dun sa probinsya mo. Giit pa ni Aldrin. Di talaga pwede pre. Nakaimpake na ako Saka may schedule kasi yung alis ng bus pauwi sa amin. Dahil ibabarge pa yan pasakay ng barko. Sagot ko naman. Kung gusto mo, sumama na lang kayo sa amin sa probinsya namin. Madami ding ilog dun at may dagat pa dun. Baga, wanto sawa ka na gusto mong maligo dun. Hindi ka gaya dyan sa resort. Overnight lang kayo tas tapos na. Biro ko pa. Saan ba yung probinsya mo? Tanong ni Aldrin. Sa Leyte. Sagot ko. At biglang napaisip si Aldrin. Pwede nga. Sama na lang tayo kay Romel. Kaya lang, paano yung foods namin tsaka accommodation? Paano yun? Tanong naman ni Aldrin. Ano ka ba? Kaya nga ako uwi sa amin dahil magpipiesta na ron. Alam mo naman sa probinsya, big deal pag fiesta. Magtatampo yung mga pinsan ko. Lalo na sila lola kapag hindi ako nakauwi ng piyesta. Siyempre pag piyesta,
Madaming pagkain. Yung talagang bumabaha. Hindi nyo po problemahin yan. Sagot ko naman. Saka taon-taon, may mga bisita rin taga Maynila ang iba naming kapitbahay. Kaya inaasahan na namin yun kung may pupunta. At syempre, may mga nakahanda ng mga kwarto dun. Dagdag ko pa. Oh, yun naman pala eh. Pero, teka, may alak ba dyan? Tanong naman ni Butch na isa pa sa aming mga kaibigan. Piyesta nga eh. Naku, kung gusto mo uminom, umaga pa lang. Walang makakapigil sa'yo. Sagot ko pa. At nagkatawanan kaming magkakaibigan. Okay, tama. Ito na. Sama na lang tayo kay Romel. Total, hindi pa ako nakakarating sa lugar nila. Exciting yun. Sagot pa ni Eric na isa pa rin naming kaibigan. Kailan ba tayo alis? Tanong naman ni Aldrin. Bukas ng umaga. Bukas tayo alis. Sagot ko. At dahil dun, ay nabago ang plano nila Aldrin. Imbis na pumunta sila sa isang resort sa Laguna, ay sasama na lang ang mga to sa amin doon sa aming probinsya. Kinabukasan ay nagkita-kita kaming magkakaibigan sa bus terminal na kung saan namin napagkasunduan kahapon. At sumakay kami ng bus papuntang Leyte. At sama-sama kaming sumakay. At dahil Lunes nung araw na yun, ay hindi naman ganun kapunuan yung bus. Karamihan panay bagahe ang dala. Matagal ang biyahe na to kaya minabuti kong matulog muna. Nang makarating kami sa Matnog, ay nakaramdam ng gutom si Butch. Nagasing ito mula sa kanyang pagkakatulog sa aircon na bus. Nang mapansin niyang nakastop over ang bus, naghanap ito ng sinong pwede niyang isama sa amin. Tiyempo namang nagising din si Eric na kanyang katabi. Nagugutom din si Eric kaya dalawa na sila ang bumaba at naghanap ng makakainan. Ako naman natulog pa uli. Ngunit makalipas ang halos kalahating oras ay bumalik na ang mga to sa bus. Matapos yun ay ibinarge na yung bus patawid ng dagat. Papunta na kami ng Samar. Mag-uumaga na nang makatawid kami sa Samar at nagsimulang muli ang biyahe ng bus. Nang sa kalagitnaan ng biyahe ay bigla akong kinausap ni Butch. Pare, malayo pa ba tayo? Pabulong na sabi ni Butch sa akin. Mga walang oras pa siguro biyahe nito. Siguro mga ganun. Bakit? Sagot ko naman. Pare, baka pwedeng bumaba muna tayo. Sabi naman ni Butch. Bakit? Bakit naman? Tanong ko. Kailangan ko magbanyo. Bubuluwak na eh. Sagot pa ni Butch. Nako, malayo pa tayo pare. Baka pwedeng tiisin mo muna. Sagot ko naman. Hindi na kaya pre. Mangangamoy tayo dito. Sagot pa ni Butch. O sige, itatanong ko sa konduktor kung saan yung sunod na stopover. Sagot ko. Kaya agad akong tumayo at pumunta sa harapan ng bus upang kausapin yung konduktor. Maya-maya pa ay bumalik na ako. Naku pre, mga 2 oras pa daw yung sunod na stopover natin. Yun sabi ng konduktor. Sagot ko. Biglang namutla na si Butch
hindi na malaman ang gagawin. Bakit? Ano bang problema mo? Tanong ni Aldrin kay Butch. Nadjijibs na ako, pre. Sagot naman ni Butch. I-plastic mo muna. Ibalot mo. Pwede na yan. Sagot naman ni Aldrin. Hindi pwede, pre. Taga Maynila ako, tas tatay ako sa bus. Isipin mo naman yun. Sagot naman ni Butch. Kaya nung marinig ng ibang pasahero, ay natawa ang mga ito. Maya-maya pa ay nagsalita din si Eric. Pre, natatay din ako. Baka pwedeng baba muna tayo. Pagkadinig nun ay napamura na lang si Aldrin. Yan, puro kayo lamon. O lamon pa. Sagot naman ni Aldrin. Kaya wala na akong nagawa. At kaagad kong kinausap yung konduktor. Makalipas ang ilang minuto, ay huminto ang sinasakyan naming bus at ibinaba na kaming apat. Pagkababa, ay kaagad humanap ng pwedeng pagdumihan yung dalawa. Nagkukumahog ang dalawa na pumesto sa damuhang bahagi ng kanilang pinagbabaan. Kaagad-agad ay naglabas ng kanya-kanyang samaan ng loob sa damuhan. Yung pinagbabaan namin ay medyo alanganing lugar. Walang katao-tao. Walang nakatira sa paligid. Sa bandang Samar na to. Maaga pa naman ng mga sandaling yun. Kaya hindi naman kami gano'n nagmamadali. At habang dumudumi yung dalawa naming kaibigan, ay tinitingnan ni Aldrin ang kapaligiran. Naninibago ito. Dahil simula nung bumaba kami rito, ay hindi pa kami nakakakita ng sasakyan na dumadaan. Marahil ay nasanay ito sa Maynila na halos nakikipagpatintero ang mga sasakyan at mga tao sa kalsada. Walang katao-tao dito, no? Buti pa dito. Walang pollution. Ito ang probinsya. Sabi pa ni Aldrin. Oo, pre. Medyo malayo kasi ito sa bayan. Kaya panigurado halos walang dumadaan dito. Sagot ko naman. Ang lugar naming pinagbabaan ay halos nasa bundok na. Dahil tanaw na sa kabilang panig ang bulubunduking bahagi ng Samar. At sa kabilang panig naman ng kalsada ay bangin na pwede kang dumausdos. Nang matapos dumumi sila Butch at Eric, ay nag-antay muna kami sa tabing kalsada. Nag-aantay ng pwedeng masakyan. Malayo pa ba tayo, pre? Tanong ni Butch. Kaya napatingin muna ako sa aking relo. Malayo pa tayo, pare. Mga 6 na oras pa to bago makarating sa amin. Malayo pa nga. Kaya lang parang walang dumadaang sasakyan dito. Sagot naman ni Eric. Kaya nag-antay-antay pa kami. At matapos ang halos 1 oras na pag-aantay, ay naisipan na naming maglakad-lakad. Habang nag-aantay ng maaaring dumang sasakyan, ay nilakad na namin ito. Nasa tabi kami ng kalsada at tinatahak ang daan. Habang naglalakad, ay nagkikwentuhan pa kami habang inaaliw namin ang aming mga sari-sarili sa tanawin. Mula sa aming nilalakaran, ay tanaw mo ang mga karatig na bulubundukin. Ang sarap pagmasdan. Nang makalipas ang halos 2 oras na paglalakad, ay nagsalita si Aldrin.
Napansin niyo ba, pre? Kanina pa tayo naglalakad pero ni isang sasakyan walang dumaan. Tanong ni Aldrin. Baka may nakalagay na no ID, no entry sa harapan. Sagot naman ni Butch. Kaya ka nababasted dahil sa mga kakornihan mo. Baka kamo one way to kaya walang dumadaan. Sagot naman ni Eric. Isa ka pa no? Saan ka nakakita ng national road na one way? Saan dadaan yung isa? Sa bangin. Sagot naman ni Aldrin. Kaya nga nakakapagtaka no? Alam ko bihira ang dumadaan dito pero sobrang nakakapagtaka namang walang dumaan. Simula pa nung bumaba tayo kanina. Sagot ko naman. Baka na wrong move tayo nito. Yung movie, di ba? Ganito yun. Wrong move. Sagot pa ni Aldrin. Tanga! Anong wrong move? Wrong turn yun, bugok. Sagot ni Butch sa ni Romel. Kaya nagkatawanan kami habang naglalakad. Nang maya-maya pa, ay may natanaw sa di kalayuan si Butch. Oh, ayan. May makakasalubong na tayo. May naglalakad din. Ibig sabihin, wala talagang dumadaan dito. Baka may no ID, no entry talagang nakalagay. Hirit pa ni Butch. Diyos ko po, binigyan nyo nga po ako ng kaibigan pero mga ganito naman kabugok. Sambit naman ni Aldrin. Wow, nagsalita si wrong move. Ang talino mo boy Wrong turn, ginawa mong wrong move. Talino mo din no? Sagot pa ni Butch. At least, parehong may wrong. Pwede na yun. Sounds like naman, di ba? Sagot pa ni Aldrin. Patuloy pa rin sa asaran yung dalawa. Ngunit yung natatanaw namin na naglalakad habang papalapit ay napagtanto naming isang lalaki at tila pasalubong ito sa aming direksyon. Mil, tanungin mo nga kung saan papunta yung lalaki. Baka may shortcut pabalik ng bayan o kaya sa terminal. Tanong ni Aldrin sa akin. Kaya nung makalapit yung lalaki, ay agad akong lumapit at tinanong ko ito. Sumagot naman yung lalaking aming nakasalubong. Bihira talagang may dumadaan dito. Dapat dun kayo sa kabilang kalsada dumaan. Yung bagong gawa. Dun na yung daanan ng mga sasakyan. Sagot ng lalaki. Diretsuin nyo lang yan. Merong parte dyan na biglang likot. May maliit na landasin dun na daanan na pang tao lamang. Medyo matalahib nga lang pero yun ang shortcut patungo sa kabilang kalsada. Tahakin yung landas na yun para makasakay kayo. Sagot ng lalaki. Pero mag-ingat lang kayo dahil may aswang daw dyan. Paalala pa ng lalaki. Kaya kaagad naman akong nagpasalamat at nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. At nang makalayo na yung lalaki, nagtawanan yung tatlo. Umingisi-ngisi nang marinig yung aswang. Kamag-anak mo daw pare, nahanap ka. Mga aswang, mga kamag-anak mo yun, di ba? Pang-asar pa ni Butch kay Aldrin. Kaya nagkatawanan na naman kami. Aswang. Tirik na tirik ang araw, aswang. Alam ko yung aswang, yung mga gumagapang yun paggabi. Sagot naman ni Aldrin. Kaya nagpatuloy lamang kami sa paglalakad. At tila lalong umingay dahil nabuhayan na ng loob dahil sa narinig mula sa lalaki. Nang makarating kami sa biglang liko na daan, mga ilang dipa mula sa kalsada ay may napansin kami. Maliit lang na parang trail
na pwedeng daanan ng tao at napapagitnaan ito ng nagtataasang talahib. Ito na siguro yun. Ito na yung biglang liko. Yung paborito mo, Butch. Paborito mo yun, di ba? Biglang liko. Biro na naman ni Aldrin. At nang makita nga namin, ay tinahak namin ang makipot na daanan na yun. Unang sumuong si Aldrin, kasunod si Butch. Sa likuran naman si Eric at ako. Habang dumadaan sa talahiban, ay hindi pa din tumitigil sa asaran si Butch at si Aldrin. Nangingibabaw ang boses ng dalawang ito. Samantalang panay tawa lamang kaming dalawa ni Eric. Nang maya-maya pa kinalabit ako ni Eric. Pare, narinig mo yun? Tanong ni Eric. Ano yun? Tanong ko. Pakinggan mo. Naririnig ko habang naka-headset ako eh. Sagot ni Eric. Tanga, paano maririnig? Naka-headset ka nga. Sagot ko naman. Pare, walang sounds to. Nakapasak lang sa tenga ko yung headset pero walang tugtog yan. Kaya mas naririnig ko yung nasa paligid. Sagot pa ni Eric. Kaya pagkarinig ko nun ay tumahimik ako. Pero wala pa din akong marinig. Puros bunganga nila Aldrin at Butch ang naririnig ko. Kaya tinapik ko ang mga to. Kaya napahindo yung dalawa at napalingon sa kanilang likuran. Pagkalingon nila ay sumenyas ako na huwag maingay. At sabay-sabay kaming tumahimik at nakiramdam. At sa puntong yun ay sabay-sabay kaming nakarinig ng tila ay nagre-ritual. Hindi namin mawari kung anong tunog yun. Pero may naririnig kami. Parang may mga nananaghoy. Nakakakilabot yung tunog na nililikha nito. Parang may nagsasagawa ng kakaibang ritual. Pagkadinig ko nun, ay biglang napatingin sina Aldrin at nanlalaki ang mga mata. Ano yun? Tanong ni Butch. Di ko alam, alay ko dyan. Sagot naman ni Aldrin. Nang maya-maya pa, ay tila lumalakas yung tunog na aming naririnig. Nananatiling nakikiramdam kaming apat. Halika na, bilisan na natin maglakad. Halika na, bilisan na natin. Hudyat ko sa kanila. Kaya nagsimula na kaming maglakad ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito ay ni isa ay walang magsasalita. Ang lahat ay nakikiramdam. At mas mabilis na ang aming lakad kumpara kanina. Maya-maya pa ay tila lumalakas ang tunog na aming naririnig. Parang papalapit ito ng papalapit. Nang maya-maya pa ay nakakarinig na kami ng pagdagundong. Mahina lamang ito. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting lumalakas ang pagdagundong. Nakaramdam na ako ng pagkataranta. Ngunit hindi ko pinahalata dahil baka magtakbuhan ng mga kasama ko. Pilit kong pinakalma ang aking sarili at ang aking mga kaibigan. Kasunod nun ay tila pumapalibot na sa amin ang tunog na naririnig namin kanina. Yung nakakakilabot na tunog. Yung parang nagre-ritual na hindi namin maintindihan. Para itong kanta na parang hiyaw ng mga tao.
Kaya lalo pa naming binilisan ang aming lakad. Ngunit iniwasan naming makalikha ng matinding ingay. Kaya hindi kami makatakbo. Nang ilang sandali pa, ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Nawala yung mga nakakakilabot na tunog. At nawala din yung mahihinang dagundong. Kaya habang naglalakad, ay nagkatinginan kaming apat. Nang biglang nakarinig kami ng mga pagkaluskos sa paligid, napatakbo ng di oras sila Aldrin. Kaya napatakbo na din ako. Hindi ko na alintana yung dala kong bag. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay walang nakasukbit na bag sa aking likuran. Todo takbo ang ginawa ko. Todo takbo dahil ako yung nahuhuli sa amin. At habang tumatakbo, ay dinig ko ang mga pagkaluskos sa aming paligid. Yung pagkaluskos na parang may sumusunod sa amin. Maya-maya pa ay parang hinahabol kami ng mga mababangis na hayop dahil sa mga pag-angil na naririnig ko sa paligid. Kaya lalo akong kumaripas ng takbo. At sa sobrang takot ko ay pakiramdam ko ay hindi na sumasayad yung paa ko sa lupa. Baliwala na sa akin yung mga talahib. At sa sobrang takot ko ay nauunahan ko na si Eric sa pagtakbo. Rinig ko pa rin yung mga angil na parang mababangis na hayop sa aming paligid. Hindi ko ito nakikita ngunit kitang-kita akong nagsisihawian ng mga talahib at ang mga kaluskos na likha ng kanilang mga kilos. Ngunit mas nangingibabaw ang pagsigaw nila Aldrin. Nakala mo yung mga tumitili sa sobrang takot. Ngunit baliwala na sa akin yun. Todo takbo ako. At unti-unti ay nakakaramdam na ako ng hingal. At dahan-dahan ay hinahabol ko na ang aking hininga. Nang mapasigaw bigla si Eric sa aking likuran. Kaya medyo napalingon ako. Pagkalingon ko ay nakakita ako ng hindi ko malaman kung anong klaseng nilalang yun. Mukhang tao ito ngunit ang kilos ay parang sa hayop. Kaya napasigaw na din ako. Dalawa na kami ni Eric ang nagsisisigaw. At ang pagsigaw ko na yun ay nakadagdag sa bilis ng takbo ko. At dahil doon ay naabutan ko na sila Aldrin at Butch. Nang maya-maya pa ay nakarinig ako ng gumalabog. At kasabay nun ay napamura si Butch. Ang lakas ng mura nito. Kaya napalingon agad ako. Pagkatingin ko inadapa si Aldrin. Naiwanan si Aldrin. Nakadapa ito sa lupa. At nagkakandara pang makatayo. At sa kanyang likuran, sa di kalayuan, ay ang dalawang nilalang na parang mga hayok na humahabol sa amin at tila nakatuon ng atensyon kay Aldrin. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Hindi ko malaman kung tatakbo pa ako palayo o tatakbo pa punta kay Aldrin. Sumisigaw si Aldrin. Iwan nyo na ako, tol! Iligtas yung sarili nyo! Nang walang ano-ano tumakbo pabalik si Butch papunta kay Aldrin. Kaya nagulat din ako sa ikinilos ni Butch. Kaya napasunod na din ako. At habang pabalik ay humahablot ako ng kahit anong makukuha ko sa lupa. Bato o dumi o kahit ano na pwedeng ipampol sa mga nilalang na to. Nakadampot naman ng panghampas na kahoy si Eric. Kaya tatlon na kaming bumalik patungo kay Aldrin.
Ngunit tila pambihira ang likse nung humahabol sa amin. Mukhang maaabutan nila kami patungo kay Aldrin. Sumisigaw pa din si Aldrin. Tumakbo na kayo! Lumayo na kayo! Ngunit taliwas ang aming ginawa. Bahala na. Tumakbo pa rin kami patungo kay Aldrin. Mas mabilis ang mga nilalang na to na umahabol sa amin. Mukhang mas mauuna sila kay Aldrin. Kaya napasigaw na ako. At nagsigawan na din si Butch at Eric. Nang papalapit na ang mga nilalang kay Aldrin, ay binato bigla ni Butch ang kanyang bag. Inihagis niya yun. Ibinato niya sa mga nilalang para lang siguro ay mawala ang atensyon nila kay Aldrin. Pagkabato ni Butch nun ay biglang natigilan ang mga nilalang na yun. Biglang napahinto ang mga to. At tila umaangil na parang galit na galit. Ngunit hindi ito makadiretso kay Aldrin. Nang mapansin yun ni Aldrin, ay kaagad niyang kinuha yung bag na ibinato ni Butch. Hindi sila makalapit sa bag. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, ngunit sinamantala na namin yun upang mabalikan si Aldrin. Lahat kami ay humawak sa bag ni Butch na yun, na parang ginawa naming panangga. At dahan-dahan ay umatras kami. Naglakad kaming paatras habang nakaharap sa mga nilalang na yun. Kitang-kita namin ang pag-angil ng mga nilalang na yun, na parang naaasiwa o may iniiwasan sila. Gustong-gusto na nila kaming sunggapan, ngunit hindi sila makalapit lalo nang mahawakan namin ang bag ni Butch. At dahil dun ay unti-unti kaming nakalayo. Halos magpalitan na kami ng hininga ng tatlo kong mga kasama dahil nagsisiksikan kami sa kakahawak sa bag ni Butch. At yung bag ni Butch naman ay nagmistulang basahan na sa kakahawak namin. Buti na lamang at hindi pa ito nawawarak. Nananatili kami sa ganung posisyon hanggang sa makalakad kami palayo. Halos 1 oras kaming naglalakad na gano'n ang posisyon. Hindi na kami sinundan ng mga nilalang na yun at tila umalis na lamang. Nang maya-maya pa ay nagsisisigaw na naman si Aldrin. Oh, bakit na naman? Tanong namin. Pakinggan nyo, sagot naman ni Aldrin. Tumahimik na naman kami at aming pinakiramdaman. Maya-maya pa'y nagtalunan kami sa tuwa dahil tunog ng sasakyan ng aming naririnig. Ngunit hindi pa din kami bumibitaw sa bag ni Butch, na parang isang sinulid na lang ang hindi bumibitaw sa sobrang hatak namin. Makalipas pa ang ilang minuto ay tanaw na namin ang kalsada. Malamang ito na yung main road na sinasabi ng lalaki kanina. At napansin din naming may iba pang tao na nasa kalsada bukod sa amin. Maya-maya pa'y naglabasan kami mula sa talayban. Ang dudumi namin. Panay kami putik dahil sa pagtakbo namin, ngunit baliwala na yun. Ang importante ay hindi kami naging pulutan ng mga nilalang na yun. Mga ilang minuto pa ang lumipas at tiyempo naman ay nakakitaan na kami ng bus na pwede naming masakyan at nakasakay naman kami agad. Dun pa lamang ako naging kampante. At dun pa lamang din ako bumitaw sa bag ni Butch, na no'y kulang na lang ilang paso na sa sobrang pagkalapirot namin. Pagkasakay namin sa bus
ay gulat na gulat yung mga sakay ng bus dahil ang dumi namin. Pero wala na kaming paki. At sa duluhan kami ng bus umupo. Pagkaupo namin dun, ay dun pa lamang ako nakapagpalit ng damit. Habang nagpapalit ng t-shirt, ay natanong ko si Butch. Pre, bakit kaya hindi tayo inatake gamit yung bag mo, no? Tanong ko. Baka amoy tae. Tumaik sa yung kanini. Sagot naman ni Aldrin. Kaya nagtawanan muli kami sa bus. Pero nung buksan namin ang bag ni Butch, ay nakakita kami ng ilang pirasong parang lemon. Pero parang bago to sa paningin ko. Kay Aldrin galing yan. Pinalagay niyan kahapon pa. Kaya ang bigat ng bag ko eh. Sagot naman ni Butch. Hindi. Galing yan kay Jenny. Pinabaon niya sa akin yan. Mahilo yun kasi ko sa biyahe. Yan daw yung aamuin ko pag nahihilo ko. Pero ang tawag niya dyan, suhang kaban. Yung suha. Yun daw tawag nila dyan sa probinsya nila. Kaya pinabaunan niya ako niyan. Sagot naman ni Aldrin. Si Jenny po yung jowa po ni Aldrin. Maya-maya pa, ay lumapit na sa amin yung konduktor ng bus at naningil. At habang nagkikwentahan kami ng pamasahe, ay may nabanggit yung konduktor. Boss, saan kayo galing? Bakit? Galing ata kayo sa bundok. Buti hindi kayo inatake ng aswang dyan. Nang marinig namin yun, ay nagkatinginan na lamang kami. At saka namin naikwento yung nangyari kanina. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating subscribers, sa lahat po ng ating tagapakinig, mga silent listeners, mga OFW listeners. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ng Happy Fiesta po dyan sa Barili, Cebu. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout mong ito ay mula po kay Boss Ronron Panyares. Shoutout po sa boss. Shoutout din po kay Ma'am Marivic Paro at kay Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po sa inyo. At shoutout po dyan sa Bulldog Security Agency dyan po sa Ayala, Alabang. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Dave Dapiton. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss John Rivas dyan po sa Malolos, Bulacan. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Makaling. Boss, shoutout. Kay Boss Mark Makaling. Boss, shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Maria Teresa Fernando dyan po sa Poblasyon, Giginto, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa That's Boy TV. May time po kayo, bisita na po sa channel po yan, That's Boy TV. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jesse, ang manunulat. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Jesse, ang manunulat. At shoutout din po kay Boss Deep Red Mystery Fights, isa po sa magaling naming female narrator. May time po kayo, bisita na po sa channel niya, Deep Red Mystery Files. Shoutout din po kay Boss Titan Love TV. Boss, shoutout po. Mahilig po ka sa kalapate, bisita na po sa channel po ni Boss Titan Love TV. Shoutout din po sa kay Boss Red Rosal. May channel po din po si Boss Red at nag-live stream po siya tuwing Wednesday, Thursdays, and Sundays 11 PM. May time po, bisita na po siya. Red Rosal, alagaan mo. Ang alagad ni Red Rosal pala yung channel niya.
And shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Mahilig po kayo sa kalapate. Bisita lang po sa channel po ni Boss Kamandag. Shoutout din po kay Boss Titan Love TV. Mahilig po kayo sa kapakondisyon ng kalapate. Bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Titan Love TV. Shoutout din po kay Boss Sai 1986 Vlog. Mahilig po kayo sa mukbang, sa travel vlogs po. Bisita lang po sa channel po Sai 1986 Vlog. Shoutout din po kay Bayit Ako na Rakista, Story Hikes of Totski. Bisita lang po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss James Channel. Mahilig po sa mga weather update. Bisita lang po sa channel niya. At kay Horseshoe TV. Bisita rin po sa channel po niya, Horseshoe TV po. Shoutout din po kay Boss Nonong Kankaro Hinata. And may channel din po sila Sandy and Izel TV. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Remy's Kapampangan Recipes. Mahilig po kayo magluto. Yung mga 5-star po yung datingan, bisita na po sa channel po ni Boss Remy's Kapampangan Recipes. At shoutout din po kay Boss King Lakwachera. Mga travel vlogs po niya sa Saudi at saka po yung mga trivias po tungkol po dun sa historic places po sa Saudi. Bisita na po sa channel po niya, King Lakwachera po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Melania Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Bobby Gonzales, boss, shoutout po. Kay Boss Ricky Gonzales, boss, shoutout po. Kay Boss Leo Alcantara at kay Ma'am Jesseline Silayan, din po sa Binangon ng Rizal. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Kay Ma'am Ivy Estandian, shoutout po. Kay Boss Bobby Yung Sueco, boss, shoutout po. Kay Ma'am Mary Asilar, shoutout po. Kay Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Kay Boss Dimples Yumi, shoutout po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, ma'am, shoutout po. Regards po sa family, tsaka sa husband niyo po, shoutout po. Kay Ma'am Angie Tatofuku, dyan po sa Fukuyama, Japan, shoutout po. Shoutout po kay Boss Dimples Yumi, shoutout po sa inyo, boss. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg, Germany, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, shoutout po. Ingat po kayo dyan sa London. At shoutout din po kay Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Kay Boss Best Mads, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Jovan Pase, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Loren Turla, boss, shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Jimmy Pandong, shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Jamir Ferolino, boss, shoutout po. Kay Ma'am Maribel Salcedo, ma'am, shoutout po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Lord Olivar, shoutout po. Kay Ma'am Milagrosa Luke, ma'am, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Melanie Passion, shoutout po. Kay Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Kay Boss Funny Gaming, boss, shoutout po. Kay Ma'am Maria Ceriza De La Paz, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jopay Bertulfo, Baby 30 Ken, shoutout sa inyo, boss. Ingat kayo dyan. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss MJ Palaboy, shoutout po. Kay Boss Jesse Joshua Custodio, shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Beth Lisa, shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Alan Panganiban, shoutout po, boss. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Kay Boss Helpful Tips by JC, boss, shoutout po. May time po kayo, bisita na po sa channel po, boss. Helpful Tips by JC. Shoutout din po kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Boss Dennis Parcon, boss, shoutout po. Kay Boss Supremo Poxki, boss, shoutout po. Kay Boss Don Tata, boss, shoutout po. Kay Boss Alo's Kitchen and Vlogs 2, shoutout po. May time po kayo, bisita na po sa channel niya, Alo's Kitchen and Vlogs 2. Shoutout din po kay Ma'am Jenny Betancourt, shoutout po. Kay Ma'am Olympia Pelgone, ma'am, shoutout po. Kay Boss Susan De Los Santos, ma'am, shoutout po. Kay Boss Bryce Alan Panganiban, boss, shoutout po. Kay Boss Jordan Gabiaso, boss, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Kay Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Chris Iron Chris Ranke, shoutout po. Kay Boss Nico Xin, boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Kay Ma'am Divina Ho, shoutout po. Kay Boss Bobby Yung Sueco, boss, shoutout po. Kay Boss Pedro Tampos, shoutout po. Kay Ma'am Ana Sato, ma'am, shoutout po. At shoutout din po kay Boss Jan Aporo. Sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento.
Pakihit lang po ang like button, pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais pa kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.